So magandang umaga po mga bata. For today's lesson, still we are on area of plane figures. So plane figures pa rin po or sorry, area pa rin po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Now, unlike the past lesson, doon na tayo sa regular units or regular plane figures na ating mga pinag-aralan noong mga nakaraang buwan. In which babalikan natin si square, si rectangle, si parallelogram, si trapezoid, pero hindi na tayo magbibilang manually ng square units. Although the definition of area is the number of square units that can fit inside a plane figure. Kaya lang, 'di ba, pinag-usapan din natin na in irregular figures sometimes na may kailangang tapyasin para magkasya doon sa isang figure. So ngayon po is we're going to identify the formula that we can use in order to calculate the area of any or the area of regular plane figures. So tingnan natin. Simulan natin sa first figure. For the first figure, we have the square. Square. Kung tatanungin niyo po kung kokopyahin, abay syempre. So square po, as we all know, all sides of this figure is or are equal. So pantay-pantay. Kung ano ang sukat ng isa, yun din po ang sukat ng lahat. So kung ilalagay ko to as 2 units, ibig sabihin itong side na to ay 2 units din, ito ay 2 units din, at ito ay 2 units din. Kung i-apply natin yung pinag-aralan natin last time, hahatiin lang natin to ng isa at hahatiin lang natin to ng isa para po masunod na 2 units yung side na to, 2 units, 2 units, 2 units. So ang area niya is 1, 2, 3, 4. So ano yung mas madali? Yung ginagawa po nung iba na may formula na agad sila sa kanilang isipan in which area is equals to paano makukuha yung number or yung area na 4. So paano? Kung hindi ka nag-drawing, ano ang pinakamadaling gawing paraan? So kung ito ay 2 at ito ay 2, anong operation ang gagamitin natin para makuha yung number na 4? Maliban sa addition, syempre. Kasi 2 plus 2 is 4. Kaya lang pag ginawa ko tong 3 at ginawa ko tong 3, hindi na yung 3 plus 3, magiging 6 na. Eh kapag ginawang 3 by 3, that is 9. So, alin yung pinaka-accurate na operation na pwede nating ilagay? That is correct. Magiging siyang side times side. So, the formula for the area of any square is side times side. So, pag ginamit natin siya sa ating number sentence, so again, the value of the side is 2. And then, syempre, 2 na naman kasi nga square lang. So, magiging 2 times 2. And 2 times 2 is 4 square units. Di ba? Parehas lang kasi 1, 2, 3, 4. So, tama yung formula natin na area of square is equals to side times side. So, pakikopya nyo tong formula na to at yung first example na to. Okay? So, next, tingnan natin kung kaya nyong i-apply. For your number 1, on your notebook, example, pakilagay nga po kung ano ang area ng figure na to. So, this is 5 units. So, ibig sabihin, lahat ng sides na to ay 5 units. Sige po, i-pause nyo muna yung video. Solve nyo po muna and then kapag may sagot na po kayo, sa kanya i-play. 3, 2, 1. Okay, let us answer. Again, the formula is area is equals to side times side. So, para hindi kayo malito, drawing nyo ng maliit na square sa ibabaw. So, area of square is equals to side times side. So, area is equals to 5. 5 is equals to the side. And then, dahil square siya, 5 ulit. So, 5 times 5 is 5, 10, 15, 20.
25 square units. Okay po, naintindihan? Parehas po ba tayo ng sagot? Kung hindi, mag-aral kayong mag-multiply pa. Okay, so next figure. So figure number 2, we have rectangle. So ngayon, alamin natin kung ano ang formula ng area ng rectangle. So ano nga ulit ang tawag natin sa longer side? The longer side is the length. And then the shorter side is the width. Ayan. So length and width. So itong taas, length ulit. Itong kaliwa is width ulit. So sa square, itong ibaba ay side at itong gilid ay side kasi parehas lang silang sukat. Now, kung i-apply natin yung ruling na yun, ano ang magiging formula ng rectangle? Magiging area is equals to length times width. O ganun kadali. Ganun po kadali ang formula ng area ng rectangle. So, area of rectangle is equals to length times width. So, kung sa length ay gagawin nating 2 units or gawin nating 3. Gawin nating 3 units at si width ay gagawin nating 2 units. Try nating i-solve lang sa magkasabay. So, length is ilan? 3. And then width is 2. So, magiging area of rectangle is equals to 3 times 2 and that is 6 square units. Pakikopya po ito and then tingnan natin kung may apply natin sa isa pang figure na rectangle. So, let us say, baguhin natin, si length ay gagawin nating 10 units and then si width ay gagawin nating 4 units. So, calculate natin. Again, sulat muna natin si formula. Area of rectangle is equals to, again, length times width. So, number sentence, alin nga ulit si length? Siyempre yung mas mahaba. That is 10. And then, the width is 4. So, 10 times 4 is 40 square units. Nakasabay ba? Okay, kung nakasabay, very good. Let us proceed to the next figure. And bakit siya naging square na naman? So, pag titingnan po natin, square siya. Pero, kapag hinati natin siya sa kanyang diagonal, ano ang nabuo? Tama, ang nabuo ay triangle. So, si triangle natin ngayon ay magiging siyang triangle. So, si triangle ay galing lang din kay square na hinati sa gitna. Ilang triangle ang kailangan para mabuo si square? So, dalawa. So, ibig sabihin, yung formula ni square ay kalahati lang ng formula ni rectangle. Ni square. Kasi kailangan natin ng dalawang triangle para mabuo si square. So, babalik rin lang natin para naman magawa natin yung formula ng area ng triangle, kailangan lang natin kalahatiin si square. So, i-apply natin yon. So, area ng square is side times side. Kaya lang, yung side natin na to is hindi natin tatawagin na side. Ang tawag sa kanya sa rectangle sa triangle ay base. And then, etong side na tong kabila naman is tatawagan nating height. So, magiging formula natin is area of triangle is equals to base times height. Kaya lang, kalahati lang siya ng square. So, lalagyan natin siya ng divided by 2 sa ilalim. So, ganun ang magiging formula natin. So, this will be our final formula for area of any triangle. Base times
height divided by 2. Naging divided by 2 kasi kalahati lang siya ng square or kalahati lang din siya ng rectangle. Kasi pag ang rectangle, hinati mo din, triangle din ang mabubuo. So, i-apply natin. Let us say the height is 10 units and the base is 5 units. So, pag ginawa natin ang number sentence, sige nga, try natin. I-pause nyo muna yung video and then solve nyo po sa sarili ninyo. Tingnan natin kung magkakaparehas tayo ng sagot. Okay, 3, 2, 1. Let us check. Tingnan natin kung parehas tayo ng sagot. The base is 5. And then, the height is 10. Naging S tuloy na ilagay ko. H tuloy. O, 10. And then, sa ilalim, may divided by 2. So, unahin natin yung nasa taas. 5 times 10. So, 5 times 10 equals 50. So, yung 2 sa ilalim, hindi pa natin nagagamit. So, kalahati daw ng 50. So, i-divide natin. 50 divided by 2. Ilang 2 meron sa 5? Dalawa. 2 times 5, o 2 times 2 is 4. 5 minus 4 is 1. Bring down 0. Ilang 2 meron sa 10? 5. 5 times 2 is 10. 10 minus 10 is 0. So, ano ang final answer? 25. So, ang area ng ating triangle is 25 square units. O, parehas ba tayo ng sagot? Very good. Kung hindi, practice pa tayo. So, next. O, ito, trapezoid. Trapezoid. So, pagdating sa trapezoid, meron tayong dalawang base. Isang mahabang base, which is the base 1. And then, merong maikling base, which is the base 2. And then, meron tayong straight na height. Muli po, ang kukuhanin natin ay yung diretsong height. So, kanino related si trapezoid? Si trapezoid ay related kay rectangle. Ayan. So, rectangle lang siya. Kaya lang, ang pinagkaiba niya, yung taas at ibaba niya ay magkaiba ng sukat. Kaya tinawag na base 1 saka base 2. So, ngayon, kuhanin natin ang formula ng area ng trapezoid. So, for the area of trapezoid, dahil hindi magkatugma ang kanyang taas at baba, meron tayong formula na base 1 plus base 2 divided by 2 times height. So, itong base 1 at base 2 ay para lang makuha yung average na length. Kasi magkaiba si ibaba at si ilalim. And then, ayun si height. So, lalabas lang na itong base 1 plus base 2 divided by 2, ito lang si length. So, yun lang din sa rectangle, length times width. Kaya lang nagkaroon ng base 1 plus base 2 is dahil hindi nga sila pantay. So, gamitan natin ng calculation. Kung si base 1 ay 8 units, si base 2 ay 8 units, si base 1 ay 10 units, and then si height ay 5 units. Paano ang magiging number sentence? O sige, sabay-sabay muna tayo sa number sentence. So, base 1 is 10. Base 2 is 8. So, 8 o 10 plus 8 divided by 2. And then, si height ay 5. So, 10 plus 8 is 18. So, si 2, ibababa lang natin, times 5. O, dito na ako magsusulat. Ito natin idudugtong. So, 18 divided by 2. Ano daw ang kalahati ng 18? E de, 9. Kasi 2, 4, 6, 12, 4, o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So, 9 na 2 ang nakuha natin sa 18. And then si 5, so magiging 9 times 5. So, ano ang area natin? 9 times 5 is 45. So, 45 square units.
So, yan ang ating final area ng ating trapezoid. Nakuha po ba? So, pakikopya muna. O, kung nakopya na, try nyong isolve. So, kayo lang muna. So, ito ay gagawin nating 15 units. Si base 1. Si base 2 ay gagawin nating 10. Oh, sorry. Wag 10. Magde-decimal. Gawin nating 12. Ganun din. Magde-decimal din. Wait. Magawin mo natin. So, pen. So, gawin natin tong 7. 7 units. And then, si height natin is gawin nating 8 units. Ayan. So, muli po, the formula is base 1 plus base 2 divided by 2 times height. So, solve niyo po muna. Pause niyo muna yung video para makapag-solve kayo. So, 3, 2, 1. O, tingnan natin kung parehas tayo ng sagot. So, base 1 is 15 plus base 2 is 7. So, divided by 2. Tapos, ang height natin ay 8. So, 15 plus 7 ay 22 divided by 2. And then, copy lang muna natin si 8. So, dito ulit ako magtutuloy ng solving. So, ilang 2 meron sa 22? Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. So, meron tayong 11 na 2 sa 22. And then, copy lang natin si 8. So, 11 times 8 is 88. So, the final answer is 88 square units. Parehas ba tayo ng sagot? Okay po. Next. Ito na po si rhombus. So, si rhombus at si parallelogram ay parehas lang po ng formula. Parallelogram. Why? Kasi si rhombus or si parallelogram ay hinaba lang or humaba lang na rhombus. So, same lang sila ng magiging formula. So, dahil tagilid siya, ang kukuhanin natin ay yung kanyang standing height, yung straight height. So, yung ilalim ay tatawagin pa rin nating base at yung patayong line is yung height pa rin. Straight height po tayo, no? Standing height, hindi slanting height kasi ito yung slanting height. Hindi po yan ang kukuha natin. Ang kailangan natin yung diretso. So, ang formula ng area ng rhombus at ng parallelogram is length times width lang din. Kaya lang, dahil iba tawag sa kanya, magiging base times height. Ganun lang kadali. So, pag sinampulan natin, kung si base ay 15 units at si height ay 20 units, ang magiging number sentence natin ay ang base ay 15 at ang height ay 20. So, 15 times 20 o 15 times 2 is 30. And then, ibalik lang natin yung hiniram na 0. So, that is 300 square units. Ganun po kadali ang pagkuha ng area ng rhombus at ng parallelogram. So, pakikopya po muna. And then, for our activity, pakikuha po ang area ng mga figures na to. So, number 1, for the square, ito ay 12 units. So, lahat yan ay 12. For the second figure, this is 15 units. The width is 15 units. And the length is 21 units. For this parallelogram, so lalagyan ko na siya ng standing height. The base is 18 units and the height
is 3 units. For the trapezoid, base 2 is 4 units, base 1 is 12 units, and the height is 7 units. For the triangle, the height is 14 units, and the base is 10 units. For the rhombus, ang height is 8 units at ang base is 15 units. So, check na lang ulit natin to kasabay nung activity last week na hindi pa natin na-checkan. So muli, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Kita-kita na lang tayo sa face-to-face muli.